nakita ko kasi ang anak ko na. Hindi, yung tungkol sa napulot mong Oo. pitaka, ano nangyari? Ngayon, pinagbintangan ka pang Yung makita ko magnanakaw. yung sa gutter kasi, wala katao-tao eh. Oo. Kali ako dito nun eh. Oo. Umuwi na ako. Siyempre, isipin mo sa gabi-gabi kung halokatin yung sa plastic, yung mga tayo ng tao, kung ano. Kumita lang ako eh. Hmm. Para lang ilang taon na kami hindi kumikita ng pera. Nung makita ko yung wallet, kahit sinong tao wala eh. Wala akong nakitang tao. Napulot mo lang. Napulot ko yung pinalikan akala ko nga, basura lang kasi kasali parang maliwanag yung lugar tapos may wallet. Oo. Ngayon, pagdambot, mabigat. Sa dami ng problema namin, sa dami ko kailangan bilhin sa anak ko, gamit kung ano nung mga Ano ba trabaho mo? basura nangangalakal. Nangangalakal. Ngayon, nung madampot ko na yun, nakita ko yung pera. Sino ba naman ako na hindi masabik sa pera? Asa loob ko talaga hindi naman ako nagnakaw. Oo. Dahil pinangako ko sana kung hindi ako magnanakaw para lang kapag-aral siya. Hmm. Ito, sidecar mo to. Yan ang pundar namin mag-asawa. Ngayon, nung ilang oras kami naghintay, yung wallet nasa higaan ko. Wala namang naghahanap. Walang naghahanap. Walang... Sino ba naman ako para hanapin pa yung mga tao na ano? Oo. Eh, ang sabi nila, inan ko daw sa barangay. I-surrender sa barangay. Surrender. Oo. Sa kagipitan ngayon, kahit sinong tao. Oo. Ibang tao, may mga nipis, may mga, yung mga nag-surrender ng mga ganyan. May mga tayang hanap, may mga kaya sa buhay at may mga Oo. hanap buhay. Eh, kami hamak ganito lang eh. Kikita lang kami at 200 to 50. Oo. Ngayon, ang mangyayari ngayon, kumita ako ng 250. Oo. Ate kami, ibibigay ko pa sa kanya yung 100. Doon sa napulutan mo ng wallet. Oo. Araw-araw ako magbabayad. Sinisingil ka pa ngayon. Oo. 5-5 yung hinihingi. Dahil binigay ng asawa ko yung 1,000 niya ng tira. Na inipon sa alkansya. Ang bihira, pati ipon nyo, kukunin. Oo. Sa, Para mabayaran mo yung 5-5 na hindi mo naman ninakaw yung kanina, pera. naghulog na ako ng sandang kasi may nagbigay sa akin doon sa may Bombay na Oo. nangalakal nga ako kanina. Tapos kwento mo sa akin kanina, kaya mo binalik yung wallet dahil sinabi niya, kahit ID na Oo. lang maibalik. Sabi niya kasi, Yung pera, kaya naman kitain yun. Ginagawa ko kasi yung kariton ko. May tumawag sa pangalan ko. Oo. Sabi niya sa akin, sabi niya, ikaw ba yung nakadampot ng wallet kagabi? Oo po, chairman. Ako po yun. Ang sabi naman ng babae, sir, kahit ID na lang, Oo. kayong card, o hindi na ako maghahabol ng pera. Oo. Yung ano kasi, sa dami ng basurang plastic na puro basura, Oo. hindi ko naisipang itapon sa basura. Kasi ang papeles niya. inisip mo kasi sayang din yung mga Dahil ID. yung gabi na yun, hindi ako nag-interest. Oo. Baka ako may maghabol, may Oo. babalik. Kaya nung matulog ako, sa tabi ko yung wallet, hindi ko pa ginagalaw yung loob. Kasi alam ko, nasasakupan ako ng barangay. Oo. Ngayon, walang dumarating, city na ng umaga. Isipan ko nang bumili ng kariton, mga gamit ng anak ko. Pati Oo. Baka wala na maghanap. yun Inisip nga, mo, baka wala na maghanap. Umaga na eh. Umaga na kasi. Saka hindi ko naman ninakaw yung para natakot akong gastusin. Oo. Kasi sinabi ko pa nga, Lord, salamat Lord sa biyaya na binigay mo. Oo. Kung kasalanan ko man ito, patawarin niyo ako, gagamitin ko pa ako. Tapos ngayon, yung binalik mo na yung mga ID niya, hinahanap ngayon yung laman kung nasaan. Bigla sa akin, nagwala na siya. Yung, Pakagat lang pala niya yun para ibalik mo yung ID. Mura. Tapos yung pala. may mga mura na, may mga Ngayon, nilait ka pa. Nung una, nagmamakaawa. Oo. Tapos, sabi nagulat din si chairman na bakit naghabol ka ng pera. Sabi Oo. mo, ID lang. Oo, sabi nung chairman, ID lang yung hinahanap ID mo. lang Ngayon, yung hinahanap mo pati yung pera. Bakit ganun? Eh, nagastos na ng tao. Usapan natin, ay yung ID lang saka yung ano. Kaya nga. Bago kasi dumating yung babae, nagpunta pa ako doon sa barangay nila para i-report ko yung wire na nilagari Oo. nung nakabike. Pero alam mo yung babae kung saan nakatira. Hindi ko nga alam eh. Eh, paano kanya sinisingil? Binibigay mo sa barangay. Oo, bali, Araw-araw. yung chairman ang nagtatanggap ng araw-araw ko. Pag kumita ako, bibigay ko sa kanila.
Parang nangyari na yung ganun eh. Nakiusap lang Na ako kanina. maibalik mo lang sa akin yan. Bibigyan pa kita ng pera. Ngayon, nung naibalik mo, iba na yung ngayon sinasabi niya. Ang lalabas siya pa yung tama kasi siya yung mas may pera. Ikaw, wala kang kalaban-laban. Ikaw yung nakapulot eh. Lahat ng masasamang nasasakit sa loob ko na kahit yung mga kamag-anak ako rito sa Maynila, tinitiis ko na Wala, umabit dahil pamilya ng anak. Pero lahat ng mga sinasabi nila sa akin, yung sakit na eh. Lalo na yung nangyari. Hindi naman kami humihingi ng pagkain sa kanya para mura-murahin, sigaw-sigawan ng tamad. Oo. Kaya nga di ako umuwi sa province namin dahil gusto ko para tunahin na masipag akong tao dahil kahit basura. Pero nung makita ko kasi ang anak ko kanina, buntik na nga ako, bigti dun sa tulay. Huwag mong gagawin yan. Dahil nakita ko anak ko kasi na nung reaction niya nang makita niya na sinisir mo na ako ng mga tao tungkol sa pera. Parang napapahiya ka sa harap ng anak mo. Napahiya yung anak ko sa mga kaibigan niya. Yun ang hindi ko kaya. Dahil sinabi ko sana na mag-aaral ko kahit anong gawin ko. Di bale, ito, gagamitin ko tong account ko sa TikTok para na matulungan ka. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Tinatakot pa ako sa pulis. Kaya takot ka pa nung lani na yun. Oo. Na yung nagpapadala ng pera yung sponsor para sa anak mo, siya yung kumukubra. Siya kumukubra. Tapos ang kapalit nun, papakainin lang kayo. Pag hindi nag-aaral yung anak ko, walang project ang anak ko sa school, walang lahat yung pera nasa kanya lahat. Hindi na kami binibigyan, hindi niya binibigyan anak ko. Kung hindi talaga magsasalita yung mga katulad mo sa hindi malalaman ng mga tao eh. Sabi ko nga sa kanya, nasa simbahan ka nagtatrabaho. Bakit hindi mo maintindihan yung Kalagayan namin. kalagayan namin sa kalye? Yung kalagayan na makita ko anak ko na kaharap niya yung mga kaibigan niya, kaklase niya na hindi ka sabi nila magnanawak. Sige. Ilang oras na ako dito nakaupo. Hindi ka pa dumarating. Iyak na ako ng iyak dahil ang anak ko hindi ko makausap, hindi ko mabati. Hindi ko alam kung baka yun na yun. Siya na mismo mag-desisyon na hindi na mag-aaral. Dahil Wag, nga tuloy mo lang napaya yun. siya. Tuloy mo lang yun. Hayaan mo lang yun. Hindi ako susuko. Sabihin mo sa anak mo, anak, nakita mo kung paano ako inapis. Kaya mag-aral kang mabuti. Napag-usapan Gawin na mong namin. lakas ng loob yun. Napag-usapan na namin yung mga bagay na yan. Kaya nga naging seryoso ang anak ko na mag-aaral. Mag-aral ka ng mabuti. Na sinasabi niya kasi ni Ma'am Lani, pili naman kayong huwag na paralin yan kasi digger pa lang yan. Oo. Ilang taon na yung anak mo, digger pa rin. Sabi ko, Ma'am, kahit digger yung anak ko, dahil walang record ang anak ko sa eskwelahan. Oo. Para na magka-record. Bakit kailangan ikaw pa ang magtulak sa amin, paalisin ang anak ko sa paralan? Oo. Eh kung hamak na nga lang ikaw ang may hawak ng pera, kami nangangalakal lang. Kaya Ako nga. interesado para rin anak ko. Kaya sabi ko, bakit gano'n? Siya pa yung inaasahan namin na tutulong sa amin. Dahil nasa kanya yung ng sponsor namin. Sa kanya pinapadala yung sponsor, tapos siya pa yung gumigipit sa inyo. Siya, araw-araw niya kami sinisigawan. Parang may Kaya utang na loob pa kayo sa kanya eh, samantalang Oo, yung ganun. pera na yun, para sa inyo yun. Gano'n na nga lumalabas dun. Kaya yung sitwasyon ko ngayon dyan. Ang hirap kasi makikisama ako sa mga barangay. Sige, titignan ko sa mga magko-comment dito sa video na to, ilalagay ko to sa account ko. Gagawa tayong paraan para matulungan ka. Kung merong mga susunod na sasabihin ka sa akin, sabihin mo lang. Ilalagay ko sa sa account ko para makatulong sa iyo. Naalala ko lang kasi Ano ba pangalan mo? Cesar Cesar Cruz. Cruz. Sige, saan ka tumitira ngayon? Diyan sa kanila, gilid ng pwede ng payos. Sige. Hanggang dito na lang muna ha. Bukas na lang, kita tayo bukas.